mula po sa DWK Light 103.5. Kasama natin Monica and Jess the Blade. Magandang hapon sa inyo. Monica, parinig naman ang napakagandang boses. Good afternoon, Ate Christy. Nice to be here. Maraming salamat. And syempre si Jess the Blade. Yes, good afternoon as well. Diyos ko, nakakaloka, boses. Diba? Okay. At syempre mga kaibigan mula po sa LA 105.9, siya rin po ang station manager ngayon doon. So The Ghost, Manolet Rodrigo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ang unang question namin sa inyo, kasi syempre sa tinagal-tagal nyo na sa inyong istasyon, paano natin na pananatili yung maganda ninyong relasyon ng inyong istasyon dahil nandyan pa rin kayo hanggang ngayon? Ikaw, Manolet. The Ghost. Yun, yung rapport with the audience, at the same time your commitment to your job. Sa Okay. trabaho nyo na pinapakita mo na mahal mo yung trabaho mo. Yun, Professional. basically, yeah, Ano naman sa palagay mo ang dahilan kung bakit lumilipat ng ibang istasyon ng DJs? well, pera-pera lang usapan dyan eh. Kasi, I mean, we cannot be DJs forever. Ano ang trademark mo para maging iba ka sa ibang DJs? I always give it my best na pag may tumawag sa station. Pagbibigyan mo. Yeah, I always try to play the request. Ginagamit nyo ba sa pagiging DJ nyo? Sa charisma nyo sa mga babae? Katulad mo, Just the Blade. Usually pag meron ako nakikilalang listener, Okay. I introduce myself just as Jess. Kasi may mga ibang tao na when they don't know you're a DJ, parang hindi ka papansinin until na sinabi mo, kunyari daw, ako pala si Jess, parang, okay. O pag sinabi na, ako pala si The Blade, biglang, ikaw ba? Ay, ikaw ba yun? May mga Nakakatuwa. ganon. Okay. Kay Monica naman, paano mo na-develop yung sarili mong estilo sa pagdi-DJ? If you're new in the business, you know, nandun na rin yung you look up to someone. Okay. You idolize someone. Pero, Huwag mong gagayahin, word for word. Kailangan, from that someone you idolize, mag-cultivate ka ng sarili mong estilo. kayo bang dalawa merong ayaw na DJ? Kasi may ibang DJs na, let's say, hindi naman magaling, pero feeling. Feeling magaling. Feeling magaling. Marami niyan. Si Monica, may kinahinisan ka ba? Masama ang loob ko sa ibang mga, hindi sa lahat. Okay. Just Sa a iba very lang. few na mga lalaki kasi yung iba kasi feeling nila wala kami yung walang karapatan. Ang inyong mga istasyon ba ay mayroong intrigahan? Tama ba to? Yung goodbye song, unang ginamit ng K-Light, pagkatapos ginamit ng RX. I-explain ninyo ito kung paano nangyari na unang ginamit ng K-Light, tapos ginagamit kayo ng RX. Actually, kasi we have a nighttime talk show kami ni Okay. Blade tsaka ni Little David. Okay. It's called Nightlight. Okay. At the end of the show, may kanta akong kinakanta parati. It's a Okay. goodbye Wala sa tono. song. Aha. Wala sa tono, pero okay lang. Later on, after a few months, may listener na nagbalita. Kasi hindi ako nakakakinig. It's early in the morning, tulog pa ako eh. May nagbabalita na listener na ginamit daw ng RX. Para walang away, bakit hindi kantahin ng sabay? Okay? Sige po, pwede ba yung goodbye song? Po, pwede ba, Monica? Baka umulan. Ikaw Hindi, na lang. Diyos ko, nako-covered ang Gutesco. Okay? Pwede ba? Seryoso ka? Sige, oo! Para walang away, para walang intriga, sabayin Hindi natin. ako, hindi ako Just the sige. Blade. Okay. Game, samahan mo ako. Hindi ako marunong Ready? mag-DJ na Actually, ako. like what I always say, hindi ko naman may copyright sa kanta. So, you know, itong kantang to kasi kay Donnie and Marie Osmond. Kaya Okay. sa kanila talaga to. Ayan, sabayin natin. Just the Blade and Monica, para walang intrigaan, pag-isahin ang iniintriga. Mabilis lang. Okay, go! May tomorrow be a perfect day. May you find love and laughter along the way. May God keep you in His tender care till He brings us together again. Okay. Everybody! Okay. Ano ang pupuntahan ng mga DJs pagkatapos ng mga palakpak at paghanga ng tagapakinig? Sa'yo, Monica. Basically, kung mataas ang pangarap mo, masipag ka, pwede ka maging program director. Okay. Tapos, pwede ka rin ma-promote kung magaling ka talaga na station manager. Si Manolet, ikaw ang station manager ngayon, di ba? Yeah. Ano sa palagay mo pagkatapos ng lahat na ito, nasaan ka? Kung swerte ako balang araw, gusto ko magkaroon ng sarili kong stasyon. Tama. At si Jess the Blade, nasaan ka kaya pagkatapos ng radyo? Ako, hopefully, I just want to have a simple life, wife and kids, and my own home. That's it. Thank you so much sa inyong tatlo. At sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, nais nating tawagan ng mga kasamang Richard Pinlac at Ana Pingol para naman siyempre sa munting sorpresa ng CPM para sa inyo. Maraming salamat sa inyo at magbabalik po agad ang Christy per Minute.